Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant at Joel Embiid ay nararapat purihin sa kanilang pamumuno sa Team USA sa isang exciting na comeback victory laban sa Serbia sa semifinals ng men's basketball sa 2024 Paris Olympics noong Biyernes. Ngunit may isa pang kwento na hindi maaaring baliwalain. Ang star ng Boston Celtics na si Jason Tatum ay hindi man lang nakapaglaro sa bench sa 95-91 win. Ang pangalawang pagkakataon na siya ay nakakuha ng DNP, did not play, sa mga larong ito sa Olympics, parehong laban sa Serbia. Si Tatum ay nakapaglaro ng kabuuang 60 minutes sa 5 laro sa France at tila naging hindi gaanong pinapansin sa rotation ni head coach Steve Kerr. Hindi naman na-injury si Tatum, kaya bakit ang pinakamahusay na player ng defending NBA champions ay hindi nakakakuha ng mas maraming oras sa paglalaro? Hindi ito dahil sa kung ano ang hindi ko nakikita kay Jason. Ito ay dahil sa nakikita ko mula sa ibang mga player, sabi ni Kerr sa mga reporters nitong Sabado, ayon kay Adam Himmelsbach ng The Boston Globe. Katulad ng sinabi ko ng maraming beses sa torneo na ito at sa huling 6 na linggo, mahirap talaga gamitin ang 11 players, kahit sa isang NBA game. Ipinunto ni Kerr ang malakas na depensang laro ng reserve unit noong Biyernes, Kevin Durant, Anthony Davis, Bam Adebayo, Anthony Edwards at Derrick White. Pati na rin ang kontribusyon ni Durant sa parehong ends ng court upang ipaliwanag kung bakit hindi nagamit si Tatum. Ang aming second unit ay hindi naging maganda noong Biyernes ng gabi, ngunit ang grupong iyon ay isa sa mga maliwanag na bahagi ng team na ito, lalo na sa defensive aspect. Kaya hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa o hindi ginagawa ni Jason. Ito ay tungkol sa kombinasyon at ang paraan ng paglalaro ng grupong iyon, ang paraan ng paglalaro ni Kevin Durant mula nang bumalik siya mula sa kanyang injury. Ito ay isang problema sa matematika higit sa kahit ano paman. May punto si Kerr tungkol sa kanyang problema sa minuto. Halos imposible ang hatiin ang 40 minutes ng paglalaro, 8 mas mababa kaysa sa isang NBA game. Sa 12 players at sa isang roster na puno ng all-stars, hindi maiiwasang may isa o dalawang malaking pangalan ang hindi makakapaglaro sa bawat laro. Ang reklamo kay Kerr ay mas tungkol sa kanyang desisyon at kung bakit tila si Tatum ang napipiling hindi makapaglaro. Bagamat hindi maganda ang ipinakita ni Tatum sa offensive end sa torneo, siya pa rin ay isang natatanging two-way player na nagbibigay ng haba, depensibong versatility, rebounding at playmaking. Nang binigyan ni Kerr si Tatum ng pagkakataong magsimula laban sa Puerto Rico sa group play, nagresulta ito sa isang 10-point, 10-rebound double-double sa isang blowout na panalo. Sa pinakamaliit, maaaring nagamit ng Team USA ang kakayahan ni Tatum sa rebounding noong Biyernes laban sa Serbia na nakakuha ng 9 na offensive rebounds habang nag-shoot ng 15 sa 39 mula sa 3-point range upang makakuha ng double-digit na kalamangan bago ang ika-4 na quarter kung saan ang US starters ay nag-stage ng isang kamangha-manghang comeback. Si Brad Stevens, presidente ng basketball operations ng Celtics, ay kabilang sa mga nagsasabi na gagamitin ni Kerr si Tatum sa gold medal game laban sa France na may dalawang 7-footer, Victor Wembanyama at Rudy Gobert, at isang malakas na power forward na si Gershon Yabusele, dating player ng Celtics. Mahirap ang hindi makapaglaro at sa tingin ko, mas mahirap palalo kapag isa ka sa pinakamahusay na player sa mundo, sabi ni Stevens ngayon Sabado ayon kay Himmelsbach. Ngunit sa aming mga pag-uusap, siya ay nakatuon sa team. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon upang manalo ng gold medal sa Olympics. Palagi siyang handa. Ang championship game ay magiging isang mahusay na road environment at siya ay nagiging mahusay sa mga ganitong sitwasyon. Ang USA versus France ay magsisimula sa 3:30 PM ET sa linggo at ang kamakailang track record ni Kerr ay nagpapahiwatig na si Tatum ay hindi magiging starter o magiging unang lalabas mula sa bench. Ngunit si Tatum ay masyadong talentadong player na may napakaraming karanasan sa malalaking laro para lang manood sa isang gold medal game sa Olympics. Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Gershon Yabusele ay naging isang nakakagulat na star para sa Team France sa men's basketball tournament sa 2024 Paris Olympics na pumapangalawa sa team sa scoring sa likod ng 7'4" phenom na si Victor Wembanyama. Naghatid si Yabusele ng team high na 22 points noong Martes sa panalo ng France laban sa Canada sa quarterfinals at muling ipinakita ang kanyang husay noong Biyernes sa semifinals
kung saan nakapagtala siya ng team high na 17 points mula sa 7 of 11 na shooting at 7 rebounds habang tinalo ng France ang Germany para umusad sa gold medal game. Hindi na nakapaglaro si Yabusele sa NBA mula noong 2019 nang ang Boston Celtics, ang team na pumili sa kanya bilang ika-16 sa 2016 NBA draft, ay ini-waive siya matapos ang 2 season. Ngunit pagkatapos ng isa pang matibay na performance sa Olympics noong Biyernes, mukhang may balak ang 28-year-old na bumalik sa NBA. Kailangan mong sabihin sa Celtics na ibalik ako, sabi ni Yabusele na may ngiti kay Gary Washburn ng The Boston Globe. Ang pagbabalik ni Yabusele sa Celtics ay tila mahirap dahil puno ng talento ang defending champions at 5 taon na mula nang huli siyang naglaro sa NBA. Ngunit malamang na nasisiyahan ang mga fans ng Celtics na makita ang 6'8", 270-pound na big man na magpakita para sa kanyang bayan. Mukhang nagtatagumpay rin si Yabusele sa ibang bansa. Ginugol niya ang huling 3 season kasama ang Real Madrid at tinulungan ang koponan na manalo ng 2 Liga ACB titles, 2022 at 2024 at isang EuroLeague Championship, 2023. Nakapagtala siya ng average na 10.5 points at 4.9 rebounds kada laro noong nakaraang season kasama ang Real Madrid. Matapos ang 2016-17 season kasama ang Shanghai Sharks sa China, naglaro si Yabusele ng 2 season sa NBA kasama ang Boston, na may average na 2.4 points sa loob ng 7.1 minutes kada laro noong 2017-18 at 2.3 points sa loob ng 6.1 minutes per game noong 2018-19. Speaking of USA laban sa France sa huling bahagi ng semifinals laban sa Serbia, habang unti-unting naglalaho ang pangarap ng USA na manalo ng ginto o baka maging tanso na lang, pinili ni Steve Kerr na pagkatiwalaan ang mga veterano ng NBA, sina Kevin Durant, LeBron James at Stephen Curry. Sila ay nag-deliver sa pinaka-dramatic na paraan. Sa laban kontra France para sa gintong medalya ngayong linggo, hindi na maghihintay si Kerr sa huling mga minuto. Magiging starter na niya si Durant, ayon sa ulat ni Shams Charania ng The Athletic. Papalitan ni Durant si Jrue Holiday sa starting 5. Hindi ito isang malaking sorpresa. Una, may tunay na sukat ang lineup ng France, lalo na sa presensya ni Victor Wembanyama at mas malaki si Durant kaysa kay Holiday. Pangalawa, bago pa natin nalaman kung gaano katagal mawawala si Durant na hindi nakapaglaro sa buong set ng exhibition games bago ang Olympics, inaasahan ng papasok si Durant sa starting lineup. Maaaring may argumento na manatili sa nanalong rotasyon, ngunit nauunawaan na hindi nais ni Kerr na maglaro pa sa gintong medalya kapag ang kalabang France ay handang-handa at naglalaro sa harap ng masiglang crowd. Dapat ring asahan ng USA ang maraming hindi pabor na tawag ng referee. Ang magiging starting 5 ay sina Stephen Curry, Devin Booker, LeBron James, Kevin Durant at Joel Embiid. Asahan na mabilis na ipapasok si Anthony Davis mula sa bench dahil kakailanganin ni Kerr ang kanyang sukat at mobility laban sa France. Maglalaro ang USA laban sa France para sa gintong medalya sa Paris na magsisimula sa 12:30 PM Eastern. Anong masasabi niyo mga kaibigan? May cooking show nga ba ang mangyayari? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.